Hindi niya alam paano yun nilusutan ni Sir Harry. Parang nagawa naman ito ng paraan, lalo't nung gabi na'y malambing itong yumakap sa kanya. Saan ka naka-order ng milk tea gago flavor? Asar na tanong niya dito. Umungol ito ng protesta. Hindi pa ako bumili. Saan ako kukuha nun, kuting? Bakit kasi sumusulpot kung saan ng mga bata? Kasalanan mo yan. Gawa-gawa ka kasi ng mga bata. Basta ako, hindi ko problema yung gago na yan. Mahimbing ako matutulog ngayon. Ngumisi pa siya dito. Tumagilid ng higa at kunwaring pumikit. Kuting, parang nangihingin tulong na bulong nito. Hindi siya umimik. Balak niya pa itong asarin, ngunit ang palad ito'y lumusot sa nightie niya. Bukas ko na lang iisipin yung gago siguro, no? Kinagat pa nitong balikat niya. Ikaw na munang asikasuhin ko. Napalunok siya at tumawa ang mga labi, matapos damin ng mainit itong palad ang pagkababae niya. Huwag ka kasing basta nagmumura sa loob ng bahay. Baka gayahin ka. Natikom niyang bibig sa paghagod ng daliri nito doon. Hindi na pukuting, baliwalang sagot nito na alam niyang hindi nito susundin. Nabibitin ang paghinga niya sa nanunuksong galaw ng daliri nito. Agad siyang kumapit sa balikat nito at sinagot ng mapusok nitong halik. Pinaghiwalay pa nitong mga hita niya at pakubabaw na sa kanya nung malalakas na katok sa pintong naririnig nila. Daddy! Nasaan na yung gago? Titikman daw ni Ate Ophelia! Sigaw ni Mika mula sa labas. Dad, kailan pa naging flavor ng milk tea yun? Naguguluhang tanong din ni Ophel mula sa labas. Napamura si Sir Harry at napasubsob sa leeg niya. Lagi na lang, kailan ba tayo magkakaoras na dalawa, kuting? Pagsusumamo nito, paano yung wala na silang ganap na dalawa? Sinuklay niyang buhok nito. Huwag ka nang umasa, Sir Harry. Kapag lumabas tong 5, mas lalong wala na tayong oras. Marahas itong huminga. Walang magawa ko hindi umalis sa itas niya at pagbuksan ng pintong mga anak. Kompleto ang 5, kasama pati si Aki na nangungunot noo. Dad, naghahanap sila ng gago. Parang asar pang bigkas ni Aki. Walang gago, Daddy. Gusto ko rin. Si Chloe na may yakap-yakap na unan. Out of stock na yon, bukas na lang. Wala na? Paiyak na tanong ni Mig. Sinulyapan siya ni Sir Harry at nangihingi na naman yata ng tulong sa kanya. Bumaba siya sa kama at lumapit sa mga to. Yumakap agad sa bewang ang asawa niya. Para itong linta, yakap ng yakap. Hindi yun milk tea babies. Bawal yung sabihin ng mga bata. Bad word yun. Mahinahong paliwanag niya. Nagbagsakan ang balikat ng triplets. Akala niya aalis na pero nagulat siyang pumasok pang mga ito sa kwarto. Bad si Daddy. Dito na lang tayo matulog. Wala naman palang gago. Maktol ni Mig. Mig, bad word nga yun. Bawal sabihin. Sita ni Chloe dito. Sandali, hindi tayo kasya dito. Pigil ni Sir Harry sa mga anak. Ngunit walang nakinig dito. Kibit balikat na lang niya sinara ang pinto at hinarap si Sir Harry. Kuting, paano si Junjun? Problemadong bulong nito. Sinong Junjun? May anak ka ba sa iba? Ngumuso ito pa ibaba. Sinundan niya ng tingin ng matayog na pagkakasaludo ng alaga nito mula sa boxer short. Impit siyang napatawa. Ayaw pa nitong lumayo sa gilid niya. Tinatago ang gising nitong alaga. Sa walk-in closet, Sir Harry. Mamaya kapag tulog ng mga bata, Tinapik niya pa ito sa pisngi, ngunit nalukot ang mukha nito kaya't muntik na siyang mapatawa. Yakap-yakap siya ni Mika habang nanonood sila ng Disney Princess movie. Tutok na tutok ang triplets sa malaking screen. Si Aki at Ophel ay nakapikit pa pero itong tatlo'y buhay na. Ang diwa. Nilingon niya pa sa Sir Harry na lukot ng mukha habang nakasindig sa gilid ng pader. Later, Sir Harry. Gising paalala niya dito ngunit napaungol lang ito talagang pumasok na sa walk-in closet. Gusto niya tuloy humagikik. Hindi naman siya sumunod. Hindi niya maiwan ng triplets na gising. Mama, mahanap ng prince ang princess niya? Naiyak na tanong paninig sa kanya. Maliit siyang umiti. Of course, kung para talaga kayo sa isa't isa, kahit anong mangyari, magiging kayo pa rin. Kami nga ng daddy niyo. Bigla na lang nagtagpo. Talaga po, Daddy? Ay! Nasaan si Daddy? Lumingalinga pa sa paligid si Chloe. Nandyan lang yon, naghihintay. Sleep na ba mga babies ko? Humalakak siya nung dambahin siya ng yakap ng 3. Pinatay na rin niya malaking TV. Ilang minutong kulitan lang ay pantay ng paghinga ng 3. Nag-inat pa siya pagtayo't pinatay ang ilaw. Inayos niya lang ang kumot ng 5 niyang anak na nagsisiksikan sa malaking kama. Nakagat niya kaagad ang ibabang labi sa matitipunong brasong yumakap sa bewang niya. Oras ko na, Kitty. Pagsusumamo ng asawa niya, agad niya itong hinarap.
Hindi pa man siya nakakapagsalita ay nagdikit ng mga labi nila. Kinabahan pa siya sa ingay ng halikan nila at baka magising ang mga bata. Mahinang halinghing niya nung lumapat ang likod niya sa malaking cabinet nila sa loob ng walk-in closet. Inisang hila lang ng asawa niyang suot niyang pantulog. Gumagawa ng tunog ang pinto ng cabinet sa bawat galaw ni Sir Harry. Nagdadasal siyang mahimbing na sanang tulog ng 5 at mukhang dininig ang panalangin niya dahil sabay silang nakarating sa rurok na mag-asawa na walang umiyak na bata. Nasubsob niyang mukha sa leeg ni Sir Harry. Niyakap niya ito ng mahigpit nung maglakad ito kahit nabuhat siya. Napapikit na siya ngunit naramdaman niyang malambot na sofa sa likod niya. Inayos siya na higa doon ni Sir Harry at agad na pumatong sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at mas pigil ang hiyaw sa paggalaw ng asawa niya sa kanyang itaas. Kinakabahan din siya sa tunog na magkadikit nilang katawan, paano'y malapit lang sa kama ang sofa. Kapag may nagising sa 5, lagot ka sa akin. Mahinang banta niya sa asawa kahit pa mahinang napapaungol. Parang baliwala lang din dito at ang focus ay nasa pagninig nila. Sinusulit yata nito lalo't hirap na silang magnakaw ng oras ng walang mga bata. Bahala ng sofa na magsimulang lumangit-ngit. At tama siya, puro panakaw na lang na sandaling meron sila nung makalipas ang ilang buwan. Paano'y laging natutulog sa kwarto nila ang triplets? Kami na lang ni mama niyong lilipat ng kwarto. May mga sarili na kayong kwarto na kayo, hindi ba? Ayaw niyo sa room niyo? Banayad na sermon nito sa 3 kuting nila na mga nakalabi at bagong gising. Kinuha niyang handbag at sinipat ang sarili sa salamin. Kinaplos ang malaking umbok niya sa tiyan, mabigat na nga iyon at gusto na lang niyang ilipat kay Sir Harry. Total ito naman ang romansa ng romansa at nagtanim ng 5 sa sinapupunan niya. Huwag mo na silang pagalitan. Kapag lumaki ng mga yan, baka magreklamo ka at hindi mo na sila mahagilap sa loob ng bahay. Nagpapaintindi niya sa asawa. Kumapit to sa bewang niya, humiga sa leeg niya at nagpatak pa ng halik doon. Hindi ko naman pinapagalitan. Gusto ko lang na masanay din sila sa mga sariling kwarto nila, Kitty. Kapag lumaki sila, hindi naman tayo laging nasa tabi nila. Tumikwas ang kilay niya. Kapag malaki na sila, hindi mo na sila mayayakap. Tingnan mo si Ophel, ang hirap lambingin. Hayaan mo ng triplets na dito natutulog. Magpapadagdag na lang ako ng kama para pati si Aki at Ophel pwedeng makitulog tapos itong paparating na 5. Napahagikik siya noong unang reklamong narinig niya sa asawa. Aba, magrereklamo pa to, samantalang mga similya nito lahat ng iyon. Tanggapin mo na malaking pamilya tayo, Sir Harry. Pinalaki mo kasi. Kunwaring ako sa niya, napalabi to. Ayos lang, basta maging kakampi kong 5 parating. Inirapan niya ito bago balingan ng triplets. Lumapit siya sa kama kahit nakayapos pa sa kanyang asawa. Agad na yumakap sa tiyan niya si Chloe nang bitawan ng unan. Mama, gusto ko baby sister pa, please. Namilog ang mga mata niya at nilingon si Sir Harry sa narinig ding iyon. Let's see baby, ayaw niyo ba ng baby boy? Mabilis na umiling ang 3. Ayaw na daddy, baka parang ikaw. Sasabi ng bad words. Simig na humalo kip-kip. Tapos baka bad boy din. Si Kuya Aki lang dapat ang boy, segunda pa ni Mika. Gusto niya tuloy matawa lalo na noong malukot ang mukha ng asawa niya. Dala pa nito ang ganong reaksyon kahit nung papunta na sila sa ospital. Be careful na kasi sa mga words mo. Akala tuloy ng mga bata bad influence ka. Paliwanag niya dito. Gusto nilang maaga akong tumanda kapag puro kuting na babae ang lalabas. Ngisi niya. Gusto rin naman niya madagdagan ng lalaki nila. Ewan na lang niya kung puro babae pang 5. Baka maging kaugali pa lahat ni Ophel. Kabado tuloy ang asawa niya sa loob ng hospital. Ilan ang babaeng anak niyo? Tanong ng doktor habang seryoso sa pagmamaniobra ng ultrasound. 4 po, Dok, 1 pa lang ang lalaki. Siya nang sumagot dahil tingin niya sobrang kabado na sa Sir Harry. Dok, may naligaw namang lalaki hindi ba? Pinagpapawisan tanong ni Sir Harry. Gusto niya tuling umisi. Nagkatinginan pa sila ng doktor. Well, give me a second. I think walang lalaki, Mr. Roosevelt. Pigil niyang matawa sa reaksyon ng asawa niya. Parang tumigil ang mundo nito. Napalunok pat napakamot sa batok. Ibang-iba sa Sir Harry na seryoso. Wala kahit isa. Sure na yan, Dok. Pagkumpirma pa nito, napanguso siya upang pigilan ng tawa. Ayaw mo ba sa kanila, Sir Harry? Doon ito na alarma tinawakan ng kamay niya. No, Kitty, hindi ganon. Tanggap ko kahit ano. Naninigurado lang ako para alam ko kung ihanda ko na bang sarili ko. Mukhang si Aki lang ang kakampi ko. Kinagat na niyang ibaba upang supilin ang ngisi. Hindi lang ito marunong magtingin ng ultrasound pero siya alam na alam niya.
Doc, please, yung totoo po. Wala po ni isa talaga. Mahina na ring natawa ang doktor. Wala ni isang babae. Lahat ay lalaki, Mr. Roosevelt. Magdiwang ka. Naramdaman niyang dumiin ang hawak sa kanya ng kanyang asawa. Nakangiti na nga siya dito pero namilog ang mga mata niya nung makitang pabagsak na ito. Sir Harry! Sigaw niya ngunit tuluyan tong nawalan ng malay. Ini siyang pumalatak nung bumagsak ang mukha nito sa higaan. Hindi niya ito mabitawan at baka bumagsak sa sahig. Pati ang doktor ay nagulat. Sorry Dok, hinimatay din siya nung malaman niyang anak niya ang triplets. Napangiwi siya, tinapik ang pisngi ni Sir Harry pero wala talaga. Wala na itong malay. Naiiling na lang siya. Excited pa naman ito sa 5 lalaking anak tapos hinimatay naman. Mabuti na lang at nasa ospital sila. Pina-admit niya ito. Nihiya pa siya sa doktor ngunit natatawa na lang din ito sa asawa niya. Pasensya ka na, iha. Natatawa talaga ako sa asawa mo. Maskulado, matangkad, tapos ay hinimitay bigla dahil lang doon. Pilit siyang umiti. Too much happiness, Doc. Siguro nga sabi mo nga hindi lang yun nangyayari. Congratulations ulit, iha. Gusto niyo pa bang dagdagan ng 10 anak ninyo? Lalaki ang mga mata niya at mabilis na umiling. Baka hindi na niya makilala ang sarili niya kapag nangyari yun. Dok, maawa ka sa akin. Kawawang matriskot, baka maagang pumuti ang buhok ko sa konsumisyon. Muli itong tumawa bago siya iniwanan sa kwarto. Naiiling na lang siyang nakamasid kay Sir Harry. Sobrang saya ba nito? Excited at kailangan pang himatayin? Tinawagan niya na lang si Marcos na hindi makakapasok sa opisinang asawa niya. Nakasandal siya sa higaan at inihintay itong magising. Kinunan niya pa ng video para naman may remembrance siya. Kuting, malat na bigkas nito. Mabilis niyang tinago ang cellphone pagkasan kila Ophel ang video. Lumapit siya kaagad sa asawa na kaagad umupo. Nagulat pa siya sa mahigpit nitong yakap. Kasunod ay pagkabasa ng balikat niya. Umiiyak ang asawa niya. Balak niya sana'y silipin ang itsura nito, ngunit mahigpit ang yakap nito. Sir Harry, I'm fine, Kuting. Gusto ko lang magpasalamat na binigyan mo ko ng pamilya. Thank you for this big family. Bulong nito sa tenga niya. Agad siyang napangiti kahit siya'y malaki ang pasalamat na kahit malaki ang pamilya nila, ay buo pa rin sila. I promise you, I will try my very best to be a good father. Wala nang makakapanakit sa inyo, Kuting ko. Madamdaming bigkas nito. Kita mo, kalaking tao pero emotional. Emotional pagdating sa kanila. Humiwalay siya sa yakap nito. Agad niyang pinagdikit ang mga noo nila at pinunasan ng pisngi nitong basana. Sir Harry, hindi ka po mag-isa. Mahal ka namin ng mga anak mo kahit pasaway kang tatay. Kitty, apila nito pero humagikik siya. Congrats, madadagdagan ng kakampi mo pero kami pa rin nila Ophel ang boss mo. Umungol to ng protesta at muli siyang niyakap. Alam naman niyang wala itong magagawa at siguradong sunod-sunuran kila Ophel at sa triplets. Masusuyot banayad nitong hinalikan ang mga pisngi at labi niya. Matagal pa itong yumakap sa kanya. Nagpasundo na lang din sila kay Marcus at baka hindi kayang magmaneho ng asawa niya. Hindi niya nga lang inaasahan na sa pagbukas niya ng pinto'y malakas na tunog ng konfeti ang bumungad sa kanila. Congratulations Mama and Daddy and babies! Masisiglang sigaw ng triplets na nakapantulog pa rin at may hawak na asul na cake. Kagaya nila Aki at kay Ophel na nakasimangot. Bahala na muna anak niyang magreklamo basta masaya silang mag-asawa sa malaki nilang pamilya. Hindi niyo sinabing quintuplets sila, Mama. Ayun nga't nagreklamo ng Ophelia niya. Kumibit-balikat siya sa anak. Wala naman silang magagawa at nasa sinapupunan na niya. Just be thankful at healthy ang mga kapatid mo, Ophel. Ang importante hindi kayo nagugutom at nakukuha niyong gusto niyo. Hindi mapigil na sermon dito ng asawa niya, ngunit napalabi lang si Ophel. Sigurado siyang kapag ganap na itong dalaga, hindi ito susunod sa kanila. Kailangan na yata niyang ihanda ang sarili sa mga ganoong bagay. 10 ang anak nila at sana'y magabayan na lang lahat. Gawin niya na kayang 1 dosena. Marami naman kayong pera, singit ni Miss Mara na may hawak na konfeti. Humalakak ang Daddy Regan niya. Abay, dagdagan niyo pa habang buhay pa ako. Napalabis at binitawan ni Sir Harry upang mayakap ang daddy niya. Huwag mo ngang sabihin yun, Daddy. Mag-aasawa pa si Aki. Kininditan niya pa ang anak ng umisi. Lolo, bubuhati mo pang baby ko. Sakay na anak niya. Muli lang humalakak ang daddy niya at hindi nakatakas ang patak na luha sa pisngi nito. Dad, nag-aalalang tawag niya dito. I'm okay anak, kung buhay ang mama mo. Sigurado akong masaya siya at ganito kalaki ang pamilya natin. Napalunok siya ng kakaibang lungkot sa puso niya ay muling nabuhay. Kahit na may mga anak na siya, miss na miss pa rin niya ang mama niya.
Gusto kong balitaan ng mama mo, Marian. Gusto kong ipakita sa kanyang wala siyang dapat ipag-alalat na sa maayos kang kalagayan. Mahal ka ng asawa mo at may mga anak na kayo. Pwede ba nating pasyalan ng mama mo? Pansin niyang pangungulila sa mga mata nito. Nagkatinginan pa silang mag-asawa. Tumango sa kanya si Sir Harry kaya naman dinala na lang nila ang mga cake at pagkain sa sasakyan. Wala pang ligot ayos sa mga anak niya pero lahat sila'y bumiyahe sa sementeryo upang pasyalan ng mama Amelita niya. Pinakilala niya lang ang mga anak niya sa kanyang mama. Ayaw na nga umalis ni Mika sa tabi ng puntod pero pinalayo niya na muna at gusto niyang bigyan ng moment ang mama at daddy niya. Kitty, babantayan ko mga bata. Bulong na paalam ng asawa niya matapos silang bigyan ng upuan ng daddy niya. Hinayaan niya ito. Binigyan sila nito ng space. Ang daddy niya nakangiting nakatitig sa puntod ng mama niya kahit na nakaupo ito sa monoblock. Ang mama mo, sobrang ganda at ang bait. Mahilig din sa pagkain. Kwento nito. Ngumiti siya at kagad na sinindihan ng kandila bago umupo sa kabilang monoblock. Yumakap siya kagad sa daddy niya. Love na love ka po siguro ni mama, daddy. Natakot lang siguro siyang magsabi sa'yo na pinagbubuntis niya po ako. Bumuntong hininga ang daddy niya at yumakap pabalik sa kanya. Kung agad ko lang nalaman, baka kasama pa natin siya. Kahit ubusin kong yaman ko, mailigtas lang siya. Gagawin ko, Marian. Basta kayo ng mama mo, walang imposible sa akin. Kaya nalulungkot akong hindi man lang tayo nabuo bilang isang pamilya. Pero family pa rin naman tayo, daddy. I know, masaya si mama ko na nahanap mo po ako. Naluluha pa siyang tumingala sa ama na ang titigay na sa puntod ng mama niya. Ngumiti ito. Gusto ko nang makasamang mama mo, anak. Napakurap siya at hindi maintindihan iyon. Kasama naman natin siya, daddy. Alam ko laging nasa puso niyo si mama. Humigpit ang yakap nito sa kanya kaya sumiksik siya sa braso ng ama. Nagtaka pa siya sa mabigat nitong paghinga. I know, anak, kaya ikaw lagi ka mag-iingat at tandaan mong lagi mo lang kaming kasama. Hindi ka pababayaan ng asawa mo. Mahal na mahal ka ni Harry. Mahina pa itong tumawa kaya napanguso siya. Daddy, parang ikaw yun. Kung gaano nyo ka-love si mama, ganun din sa akin si Sir Harry. At sa mga bata, Siguro naman, magsasama na kami ng mama mo sa kabilang buhay, no? Pagbibiro pa nito pero hindi siya makatawa. Miss na miss ko ng mama mo, Marian. Sobrang hinang bigkas na nito at hindi niya alam kung bakit nangilid ang luha niya. Ramdam niyang lumuwang ang yakap nito sa kanya. Daddy, pwede bang hintayin mo na muna ang 5 apo mo? Please, makapaghihintay naman si mama sa'yo. I'm sure ayaw niyang iwanan mo rin ako. Naiiyak niyang bigkas at mas sinigpitan ng yakap sa ama, ngunit wala nang balik ang yakap niya. Daddy ko, mahal na mahal po kita. Bigkas niya kasabay na patak ng luha nung bumagsak ang baraso nitong nakayakap sa kanya. Daddy,